magandang umaga po sa lahat. At ako po si Bernabe Salodaris. Dati pa akong pastor pero ngayon nagbibintor po ako dito sa farm ng magpuproduce sana ng hito catfish kasama po ang aking kaisa-isang may bahay. So pinagtutulungan po namin kung paano po namin ito may sagawa ng maayos. No? At ito yung pagkakitaan ng pamilya. Mahaba kasing istorya ito eh. Kasi one night naghahanap ako ng mapanood sa YouTube. Nabuksan ko itong taga Jinsan na yun nga ang kanyang business. Yung hito, African hito na kanyang hinahats. Tapos yun nga nagpuproduce ng marami. Parang nainganyo po ako sa ganong setup dahil ang iniisip ko yung place namin ay maganda po yung tubig. So parang doon nagsimula yung aking desire. Kasi ang isda naman kasi ang tubig ang kanilang pinaka number one na kailangan, di ba? So sa aking kakapanood, sinusundan ko yung lahat ng mga sequence, ay inabot ako ng, hindi ko napansin na naabot na ako ng madaling araw, halos alas 2, alas 3 na yon. Kasi yung interest ko pa parang nahuli niya. So doon po nagsimula na magkaroon ako ng desire na sabi ko bakit hindi ko ito subukan. Kaya ganon, doon po nagsimula yung aking desire na maka-produce o makagawa ng ganitong project. Ang unang problema sa pag-produce ay primero doon ay yung breeder ay wala po rito sa amin. So kinakailangan pa namin pumunta ng ibang probinsya para mag-acquire po nito. So yun, gumawa kami ng paraan na makadala po kami rito ng breeder. Ano po? So yun ang simula. Ang sunod po na nagiging problema kasi yung napanood ko sa YouTube, maaaring hindi siguro lahat ay nakuha ko. So nung ako nang naggawa, sinusundan ko rin lahat yung kanilang mga sequence, yung mga proseso. Pero nagtataka ako bakit hindi pa rin naging successful. Nakailang attempt ako na nagsasayang ako ng breeder. Merong minsan na tatlong inahin yung inano ko agad, sabi nag-ano ko na marami agad. Pero yun pala, pumuti lahat sila. So, ibig sabihin, hindi nagiging successful. So, ay iba pang problema yung, hindi po namin na ano kaagad yung kung ano talaga ang dahilan doon sa kung bakit hindi siya naging hatch. So, naghanap kami ngayon ng katulong kumbaga, bagamat ang aming dagdag pa kami search pa sa ibang kalabas sa YouTube. Pero hindi pa rin namin nagiging successful. So talagang naghanap na lang kami, pumunta kami sa City Ag. Nahanap kami na kung sino yung mayroong kaalaman sa ganito nga, sa fish, yung mga isda para sa fresh water fish, So may nagturo sa amin kung saan kami dalhin at pasalamat kami at dinala niya kami sa tamang pupuntahan. At ito nga ay kilala namin si Leo, si Doc Moji, na so doon na parang nabuhayan kami ulit. At yun nga, sinamahan nila ako, tinulungan nila ako kahit umuulan minsan sa bahay, doon sila gawa kami ng basta ginagawa namin ng paraan
na kung paano. So ang first attempt namin ay yun nga, nag-inject, nag-stripping, nag-incubate. Yung first attempt po namin ay tuwa na ako dahil after mga ilang oras na na-incubate siya ay gumalaw na. Nung gabi nga na inaantok ako, nung makita ko na may gumalaw na doon sa aking hatching tray, parang nawala yung antok namin. Kinabukasan kasi si Leo, kinongrats na ako. Kinongrats na. So, successful. So, in other words, yun ang simula. Pero nung the following day, sa halip na congratulations ay naging condolence dahil patay lahat. Ang problema pala doon ay yung tubig po namin, hindi namin na-sustain yung quality ng tubig na para doon sa ano. So the next plan po namin, yamang kami ay nag-uumpisa pa ng mag-develop ng iba pang facilities. So yun siguro, hanap kami ng ibang makakatulong sa amin para mapalago pa. Yamang medyo nakukuha po na po namin yung paraan kung paano sila padamihin, kung paano sila palakihin. So kailangan lang talaga yung tiyaga at saka huwag basta-basta ma-discourage. Dahil kami ay muntik na lang din eh. Nawala ng pag-asa, muntik na rin. Buti mayroong mga iba rin na nag-encourage pa. So, ito ngayon, tutuloy-tuloy namin. So, para po doon sa nanais pa na gumaya ng ganito, kasi dito sa Palawan ay wala pa kaming nakikita ng ibang gumagawa ng ganito. Kaya nakikita po namin itong isang napakagandang opportunity para sa isang business. Ano po? At saka kung makapuntos tayo po ng mga maraming freshwater fish. Kasi yung dagat natin minsan ay marami ng na-overfish na po minsan. Isa pa po dito, yung kumbaga yung business namin ngayon ay nakikita po namin yung malaking market. Kasi ang farm teach ay kumbaga part yun ng farm teach na nagtutulong din sa mga farmers. So dito po manggagaling yung kanilang mga materials, mga fingerlings na pwedeng i-dispose sa mga farmers na interesadong mag-grow out o mag-venture din sa fish pond, ano po, lalo tigit sa ating itong African catfish o kilala po nila dito sa Tantap. So siguro ay kailangan pa rin namin ng iba pang mga research so para more improvement. So tuloy-tuloy po yung aming pag-aaral. Hindi po porket nakuha na namin yung ilang sequence, yung ilang bahagi na nakatapos na kami. So kailangan pa namin ng mas masusipang pag-aaral para sa mas makapuldos pa po ng marami. Kaya nga si Mrs. ay patuloy ang kanyang pakipag-ugnayan sa ibang mayroong mga ganitong klaseng business. So buti naman at nakakatulong po, malaking bagay po para sa amin. Paano? So yung mga experience nila na share nila sa amin, so yun ang nagagamit din po namin para sa amin din na